Ipapakita sa atin ang backstory ni Panse, isang kwento ng isang batang, sa murang edad pa lamang, ay kinilala na bilang isang halimaw mismo ng Royal Dragon. Isang araw, nang minsan niyang makalaban ang kanilang hukbo, natakot ang lahat sa kanyang lakas, at mula noon, itinuring siyang nilalang na hindi na maihahalin tulad sa karaniwang tao. Mabigat ang kwento niyang ito, isang pinagmula na hindi mo dapat palampasin. Sapagkat dito mo makikita kung paano siya naging alamat ng digmaan at bakit walang laban ang nakasapat upang punuin ang kanyang uhaw. At ngayon, sa kasalukuyan, ang lahat ng iyon ay haantong sa salpukan ng dalawang halimaw, si Panse laban sa ama ni Noah na si Mr. Fogg. Isang epic na salpukan, at magtatapos sa pinakabrutal na paraan, ang mismong pagpanaw ni Panse, sa mga kamay ng ama ni Noah. Ngunit ang tanong, paano nagawa ni Mr. Fogg na talunin at patumbahin ang isang halimaw na tulad ni Panse? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Jack the Ripper Case Files Kabanata 53. Ang kamatayan ni Panse. Sa pagpapatuloy ng kabanata, ipinakita ang batang Panse na napapalibutan ng mga sundalo ng Royal Dragon. Sa kanilang paningin, hindi isang bata ang nasa kanilang harapan kundi isang halimaw. Ayon sa kanila, ang batang ito ay walang pinipili, sinumang lumapit sa kanya, kaalyado man o kalaban, ay tiyak na nagiging biktima. Sa gitna ng tensyon, bahagyang ngumiti ang batang Panse, ngiting hindi agad moari ang dahilan. Ngunit mabilis din itong nasagot sa pagdating ng isang makapangyarihang nilalang, isa sa mga pinakamataas na leader ng Royal Dragons, si Cyrus. Sa kanyang pagdating, tumambad sa kanya ang nakapanghihilakbot na tanawin ng nagkalat na bangkay, at ang bata na tila walang kapaguran sa walang humpay na pagdanak ng dugo. Doon niya naitanong kung ang lahat ba ng pagpatay na ito ay gawa lamang ng batang nasa kanyang harapan. Ngunit imbes na lumayo, lalo pang nagningas ang interes ng bata. Sa paningin niya, ang matandang nasa kanyang harapan ay tunay na malakas at karapat-dapat na kalaban. Kaya't walang pag-aalinlangan, hinamon niya mismo si Cyrus. Para kay Panse, wala nang saysay ang magpatuloy sa mga mahihinang sundalo. Ang tunay na kasiyahan ay nasa pakikipaglaban sa isang makapangyarihang mandirigma. Dito, tinanong ni Cyrus kung bakit ganoon ang pananabik ng bata, bakit tila walang ibang nais kundi ang lumaban ng lumaban. Ang naging tugon ni Panse ay malinaw, sa walang humpay na pakikipaglaban niya lamang tunay na nararamdaman na siya ay buhay. At sa isang iglap, ipinamalas ng bata ang kanyang bilis. Mula sa kanyang kinatatayuan ay bigla siyang naglaho at lumitaw sa likuran ni Cyrus. Gayunpaman, mabilis ding nakasunod ang mata ng veterano, at sa tamang oras ay nailagan niya ang matinding pag-atake ni Panse. Sinundan pa ng bata ang kanyang pagsalakay, subalit handa si Cyrus. Gamit ang kanyang espada, mabilis siyang nakadepensa at agad bumawi ng isang malakas na sipa, dahilan upang tumilapon ang bata papalayo. Bagaman napaatras, naibalanse ni Panse ang kanyang katawan bago pa siya tuluyang bumagsak. Sa halip na maines, lalo pa itong natuwa. Para sa kanya, iyon ang inaasam na labanan, isang patunay na ang kaharap niya ay hindi basta-basta, kundi isang tunay na mandirigma. Sa gitna ng laban, pinuri ni Cyrus ang matalas na paningin ng bata at nagbigay ng kakaibang alok, sumama siya sa Royal Dragon. Napaisip si Panse, ngunit ipinagpatuloy ni Cyrus ang kanyang paliwanag. Ang larangan ng imperyo ng Britanya, aniya, ay hindi nakatali sa iisang lupain, ang kanilang digmaan ay sumasaklaw sa buong mundo. Doon, tiniyak ni Cyrus, ay matatagpuan ng bata ang mga kalabang hinahangad niya. Nanatiling tulala si Panse, hindi malaman kung ano ang isasagot. Ngunit muling nagsalita si Cyrus at nagbigay ng pangako, kung tunay na ang hinahangad ng batang ito ay ang pinakadakilang laban ng kanyang buhay, sa Royal Dragons niya iyon makakamtan. Nasambit niya ito habang patuloy na naglalakad palayo, iniiwan ang pasya sa mga kamay ng bata. Ilang saglit ng katahimikan ang lumipas bago napangiti si Panse. Sa wakas, natagpuan niya ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Tinanggap niya ang alok at naging bahagi ng Royal Dragon Knights. Doon, mabilis siyang umangat, nakaani ng maraming karangalan sa digmaan at, kalaunan, kinilala bilang isa sa 3 general ng Royal Dragon. Sa unang pagkakataon, natagpuan niya ang lugar kung saan siya tunay na nabuhay, sa walang humpay na pakikipaglaban. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Patuloy ang marahas na pag-atake ni Panse laban kay Mr. Fogg. Bagaman nagawang makaiwas ni Mr. Fogg sa mga sunod-sunod na hagupit, agad niyang napansin ang kakaibang bagay, isang sipa na ubod ng lakas ang tumama sa kanya.
Sa isang iglap, napalipad siya palayo. Napasinghap si Mr. Fogg, ang ama ni Noah, sa harap ng pambihirang lakas ng kalaban. Lalong nag-uumapo ang kasiyahan ni Pansy habang humaharap kay Mr. Fogg. Sa bawat saglit ng kanilang labanan, ramdam niya ang matinding kasiglahan, isang pakiramdam na hinding-hindi niya pagsasawaan. Para sa kanya, ang walang humpay na pakikipaglaban ang tunay na asensya ng kanyang buhay. At sa rurok ng kanyang tuwa, pinakawalan na ni Pansy ang kanyang pinakamapanganib na kakayahan, ang Samay Kalal Abscess, the Crimson Remnant of Time. Isang abilidad na kumakain sa mismong buhay niya kapalit ng kapangyarihan. Alam niyang bawat paggamit nito ay naglilimite sa haba ng kanyang buhay, subalit wala na siyang pakialam. Para kay Pansy, ang masidhing labanan ay higit na mahalaga kaysa sa anumang bukas. Mabilis na naglaho ang kanyang anyo sa harap ni Mr. Fogg. Halos imposibleng sundan ng mata ang kanyang bilis, ngunit dama ng veterano ang bigat ng bawat yapot at ang alon ng hangin tuwing bumabagsak si Pansy upang muling bumuwelo. Sa kanyang pakiramdam, nasa likuran na niya ito. At sa tamang oras, mabilis siyang yumuko upang makaiwas sa matinding was-iwas ng espada. Ngunit agad na sumunod ang isang sipa na dumapo ng diretso sa kanyang ulo, isang ataking hindi na niya naiwasan. Ngunit handa rin si Mr. Fogg. Sa parehong sandali, sumagot siya ng malakas na suntok na nagpayanig sa paligid at nagtalsikin ang mga bato sa lugar. Napatres si Pansy sa bigat ng suntok, ngunit agad ding nakabawi. Muling winisiwas ni Pansy ang kanyang espada ng ubod ng bilis, tinarget ang katawan ni Mr. Fogg. Agad na pinatigas ng ama ni Noah ang kanyang mga braso at sinalubong ang espada. Nadepensahan niya ang atake, ngunit may nadama siyang kakaiba. Sa lakas ng was-iwas ni Pansy, napaatras siya, at sa unang pagkakataon, nag-iwan ng sugat si Pansy sa kanyang matibay na katawan. Bigla namang naglaho muli ang mandirigma. Nang muling makita, nasa itaas na siya, nakabuelo para sa isang bagsak na ubod ng tindi. At sa mga sandaling iyon, wala nang mapagsidla ng saya si Pansy. Sa kanyang halakhak, binigkas niya na pagkatapos kay Mr. Fogg, isusunod niyang papatayin si Noah. Ngunit walang atrasan para sa ama ni Noah. Hinarap niya ang pabagsak na atake, at sa muling salpukan, bumaon ng malalim ang dambuhalang espada sa kanyang balikat. Kasabay nito, tumama rin ang isang suntok sa tiyan ni Pansy. Walang paligoy-ligoy, hindi na sila nag-iwasan. Sumambulat ang dugo sa magkabilang panig. Ngunit sa kabila ng tama, si Pansy ang unang ngumiti. Sa kanyang paningin, siya ang nakalalamang. Malalim ang pagkakabaon ng kanyang espada sa balikat ni Mr. Fogg. Ngunit sa mas malapit na tingin, makikita rin ang dugo sa kamao ng ama ni Noah. At sa isang nakakagulat na kilos, mahigpit na hinugot ni Mr. Fogg ang espadang nakabaon sa kanyang balikat, wala itong sakit na naramdaman. Sa ikinagulat ni Pansy, hindi na niya ipinagpatuloy ang laban. Sa halip, tumalikod si Mr. Fogg at nagsimulang maglakad palayo. At sa bawat hakbang, iniwan niya ang bigat ng kanyang mga salita, hinding-hindi niya hahayaang patayin ni Pansy ang kanyang anak na si Noah. Naguluhan si Pansy. Bakit biglang lalayo ang kalaban? Hindi pa tapos ang kanilang laban. Sisikapin sana niyang sundan ang umaalis na ama ni Noah, ngunit bigla na lamang bumagsak ang kanyang katawan. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang nakamamatay na katotohanan, putol na ang kalahati ng kanyang katawan, at mula sa kanyang mata, ilong, at tainga ay umagos ang maraming dugo. At sa kanyang huling tanaw, habang pinagmamasdan ang papalayong si Mr. Fogg, natawa siya. Sa gitna ng sakit at kamatayan, nasabi niyang ang mamatay sa ganitong sitwasyon ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Para kay Pansy, iyon ang sukdulan ng kasiyahan. Walang awa sa mundong ito. Patay kung patay, brutal kung brutal. At habang patuloy na naglalakad palayo, binitiwan ni Mr. Fogg ang mga salitang hinding-hindi malilimutan, na ang minahal niyang si Anne, ang kanilang anak na si Noah, gayon din ang Royal Dragoon Guards, at si Jack mismo, panglahat ng iyon, pati na ang kapalarang nag-uugnay sa kanila, tatapusin niya gamit ang sarili niyang mga kamay. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina